Dapat tama, isipan sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Lalo pa pong dumadami ang mga kaso ng karahasan habang papalapit ang eleksyon. May nasapak na Vice Mayor sa Ilocos Norte at may tinambangan namang Mayor sa Northern Samar. Balitang hatid ni Chino Gaston. Masakit pa rin daw ang mukha ni re-electionist Vice Mayor Ray Espejo ng Burgos, Ilocos Norte matapos sapakin umano ni Councilor Joseph Jimenez sa loob mismo ng police station. Nandoon si Espejo para i-report ang pagbabanta raw sa kanyang buhay ng dalawang lalaking nakamotorsiklo na aniyay kasamahan ni Jimenez. Bigla namang dumating ang konsehal sa istasyon at sinapak siya. Daras di pinangdanog na kanya. Hindi ako parte ba isa? Ito bibig ko. Makita mo dabusog na basit dita. Yan kasi ito yung tangat ko dyan may isa. Itinanggi ito ni Jimenez. Si Espejo raw ang unang nanapak. Pidwa na sinarapak man. Na may punta kaputam medyo adabasit kanan. Tama na. So di nagatras. Ang gana nagpasulik niyan jay kwa. Hindi ang agsar ding kapilitan nga bimalisa. Sabi ng desk officer, nakita niyang si Jimenez ang nagsimula ng gulo. Inihahanda ng araw ang reklamong direct assault laban sa konsehal. Makakalaban ni Espejo sa pagka-vice-alkalde ang kapatid ni Jimenez na si Joji Jimenez. Sa Northern Samar naman, bakas pa ang dugo sa kalsada kung saan tinambangan si Mayor Jose Ardales ng bayan ng Victoria. Nangyari ito sa tapat lang ng kanilang bahay. Damay pati ang anak ng alkalde. Kapwa sila nagpapagaling na sa Katarman Hospital habang tinutugis naman ang dalawang sospek. Ilang pasabog naman ang nakuha sa headquarters ni Antipolo re-electionist Mayor Danilo Leble. Ayon sa pulisya, walang palatandaang sinubukang pasabugin ito kaya posibleng pananakot lang ang intensyon. Ayon kay Leble, kampo ng katunggali niyang sa pagkaalkalde na si Antipolo Governor June Inares ang nasa likod nito. Pinabulanan ito ni Inares. Sa impormasyon niya, si Leble raw ang may pakana nito para raw makakuha ng atensyon. Nauna nang nagkainitan ng grupo nila Leble at Inares matapos barilin daw ng taga-suporta ng gobernador ang supporter ng alkalde. Sa Pulupandan, Negros Occidental, nahaharap sa kasong paglabag sa election gun ban at illegal possession of firearms and explosives si Mayor Magdaleno Peña. Matapos masamsam sa kanyang bahay ang matataas na kalibre ng baril, mga bala at mga pasabog. Pero ayon sa anak ng alkalde na si Miguel Peña, bahay niya at hindi ng ama ang sinalakay ng mga pulis. Lisensyado raw lahat ang kanyang mga baril, pero itinanggi niyang nagtatabi siya ng mga pasabog sa bahay. Ayon sa PNP, sa ngayon, halos 3,000 na ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Karamihan, mga sibilyan. Kung magseserve ng warrant of arrest ang court against the mayor, perhaps pwede natin sabihin na siya nagtatago na from the law. Sa kabila ng mga insidente ng karahasan, bumaba raw ang bilang hindi lang ng election-related violence, kundi ang bilang ng private armed groups. Sa datos ng PNP, 48 na lang ang private armed groups kumpara sa 115 noong 2010. Mula January hanggang Abril, 49 na ang election-related incidents ang naitala kumpara sa 79 noong nakaraang 2010 elections. Chino Gaston, GMA News.